Matapos po ang pagkakalista ni PiCoin kay MEXC at ilang sunod-sunod na sell-off, marami ang nagtatanong kung makakabawi pa kaya itong si PiCoin. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang buong kwento sa likod ng galaw ng presyo ni Pi, ang epekto ng MEXC listing at yan kung bakit maraming holders ang biglang nagbenta. Kaya may pag-asa pa kaya siyang bumalik sa kanyang dating sigla? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ang source po ng ating balita rito ay si Brave New Coin. Ayan. Ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ang epekto ng MEXC listing sa visibility ni PiCoin. Dito pong nakalipas na May 27, opisyal na pong nalista si PiCoin sa MEXC, isang kilalang international crypto exchange. Ang exciting po dito ay nagkaroon siya ng trading pair kasama ang bagong stablecoin na USD1. Isa pong coin na sinasabing konektado sa Trump family at saka back ng US Treasuries. Ang ganito pong pairing ay isang malaking hakbang para kay Pi dahil nagiging mas madali at mas legit tingnan ang kanyang trading. Ang mga traders ay binigyan pa ng zero trading fees hanggang June 26 para sa Pi USD1 na trading pair. Sa madaling salita ay gusto talagang paikutin ang liquidity ni Pi sa market. Pero kahit po promising ang listing na ito, si PiCoin ay nahirapan pa ring tumagos sa presyo na higit sa 0.70. Umiikot po siya sa mga presyong 0.74 at saka 0.73 habang sinasabi po ng mga analyst na ang $1 na price level ay isang psychological resistance na hindi po basta-basta kayang tawirin ni PiCoin. Ayan, check po natin yung kanyang kasalukuyang presyo kay CoinGecko. Ayan, ang kasalukuyang presyo ngayon ni Pi Network nasa presyong 0.7312 kung saan ay bumagsak po siya ng 2.6% nitong nakalipas na 24 oras or last 24 hours. Yan, ang 7 days ay ayan, mas malaki, 12.8%. Pero yung kanyang 30-day performance ay angat pa rin po siya ng 18.7%. Kaya yan po ulit ang presyo ni PiCoin nasa 0.7312. Yan, ngayon ay bakit marami po ang nagbebentahan? Ayan, bakit nagkakaroon ng maraming sell-off ngayon dito kay PiCoin? Pagkatapos po ng excitement sa MEXC listing ay sunod naman ang malalaking sell-off. Marami pong holders ang biglang naglabasan, parang nawalan ng tiwala kay PiCoin. Simula pa noong unang linggo ng May, halos 40% ng value ni PiCoin ang nawala mula sa kanyang monthly high. Ayon po sa datos, ayan, isa ito sa mga pinakamalaking pag-alis ng mga holders sa kasaysayan ni Pi. Ibig sabihin ay maraming tao ang nawalan ng kumpiyansa sa short-term future nitong si Pi. Sa technical analysis ay bumagsak po ang kanyang RSI or Relative Strength Index. At yan po ay napunta sa neutral na 50. Isang senyales na bearish trend o padapang market. Kapag bumaba po kasi si Pi sa support level na 0.71, pwede po siyang malaglag ng hanggang 0.61. Pero kung mag-hold po siya sa presyong 0.71 at bumalik po sa presyong 0.87, posibleng makakita tayo ng panibagong sigla mula sa mga investors. Ngayon is pag-usapan naman po natin ang tungkol dito sa token unlock. Yan ang paparating or upcoming na token unlocks ni PiCoin. At yan na, hindi pa yung massive sell-off na yan ay hindi pa dyan natatapos ang problema. Ayon po sa mga bagong datos, milyong-milyong Pi tokens ang unti-unting ini-unlock at pumapasok sa market. Nito pong May 28 lamang, kahapon po ay may humigit kumulang 15 million na Pi tokens ang na-release sa sirkulasyon. At may kasunod pa ito ngayong June, July at saka August.
Kapag dumarami po ang token sa market pero hindi naman sabay na lumalaki ang demand, bumabagsak po ang presyo. Marami na ring holders ang lumilipat ng kanilang inililipat ang kanilang PAI sa mga centralized exchanges na posibleng indikasyon ng intent to sell. Ayan, or baka ibenta nila ito. Ito ang tinatawag nating supply pressure at malaking hadlang po ito sa kahit anong potential recovery ni PiCoin. Yan, dito naman po tayo sa dito naman po tayo sa technical analysis. Ayan, kung ano po ang sinasabi ng market activity at mga technical indicators. Nitong nakalipas lamang po na 24 oras ay tumaas ng kaunti ang trading volume ni Pi. Umabot po ito ng $145 million kung saan ay isang 16% na pag-akyat. Pero ang presyo ay nanatili lang sa loob ng maliit na range mula po sa 0.74 hanggang 0.86. Sa technical side ay nagkaroon tayo ng tight Bollinger Band na sinyalis po na posibleng may malaking breakout na mangyari. Pero hindi pa malinaw kung pataas o pababa ito. Ang MACD naman ay medyo bearish pa rin, habang ang stochastic RSI ay nagpapakitang oversold na si Pi. Ibig sabihin ay pwede po siyang mag-rebound kung may sapat na momentum. Ngunit ang moving averages ay mas mataas pa rin sa kasalukuyang presyo, kaya nagiging resistance ito sa kanyang pag-akyat. Ngayon ay may pag-asa ba itong si PiCoin sa long term? Kung titignan po natin ang mas malawak na larawan, hindi pa rin sumusuko ang Pi Network. Mayroon po silang bagong project, ang $100 million Pi Network Ventures Fund. Layunin nito na suportahan ang mga startups sa AI, gaming, fintech at saka e-commerce gamit ang Pi blockchain. Kung magtatagumpay po ang mga decentralized apps na ito at talagang may real-world use case si Pi, malaking tulong ito para mapataas muli ang kanyang value. Ang ganitong development ay mag-uudyok po sa mga holders na huwag magbenta kung ihuhudol ang kanilang Pi tokens. May mga analyst na nagsasabing posibleng abutin ni PiCoin ang presyong $3 kung mananatili po siya sa support level na 0.75 at makabuo ng bullish trend. Yan, ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Para sa atin bilang mga Pinoy, lalo na yung mga matagal nang nagmimina ng Pi sa kanilang cellphone, malaking bagay po ito. Marami sa atin ang umaasa na balang araw ay magiging valuable itong si PiCoin at makakatulong sa ating kabuhayan. Pero sa ngayon, dapat po tayong maging maingat. Ang market ay volatile, marami pong uncertainty at hindi pa tapos ang problema sa oversupply. Kung iniisip mong magbenta, bumili o mag-hold, siguraduhin mong may sapat kang kaalaman sa mga nangyayari. At laging tandaan, huwag kang papasok sa isang trade nang hindi mo nauunawaan ang risk. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay si PiCoin ay nasa isang turning point ngayon. May mga hakbang na ginagawa para magkaroon siya ng tunay na gamit sa real world at ang MEXC listing ay magandang simula. Pero sa dami po ng challenges gaya ng mga sell-off, token unlocks at saka resistance levels, hindi ito magiging madali. Kaya ang tanong na makakabawi ba si PiCoin ay hindi pa natin masasagot ngayon. Pero kung magiging matagumpay po ang kanilang long-term plans at makakakuha sila ng tiwala mula sa mga users at developers, pwede pa rin siyang bumangon. Kaya kung isa ka pong Pi holder, ito ang panahon ng matinding pag-obserba. Stay updated, do your own research, at wag pong basta-basta sumabay sa hype or panic. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.